Si Speaker Bogie D. Yung pong pagpapatawag kay Saldico Zaldico. pauwi at pagkansela ng kanyang medical leave, yung kanyang absence. Opo, yan po ay pahayag pa lamang ng Speaker. Pero hintayin natin yung actual na konkretong aksyon. Paano mo mauobliga na umuwi yan dito kung ayaw niyang umuwi? Paano sabihin niya, tanggalin niyo na lang ako sa pagiging congressman kung yan ang inyong penalty sa akin. Pero paano siya mauobligang umuwi? Huwag tayong mawala din po sa focus na sa bandang huli ng lahat ng rally na ito, pagsisipag na ito, pagsisigaw mo, lahat na, hearing dito, hearing doon, sa bandang dulo po, Sandigan Bayan pa rin ang pupuntahan nito at di ka nakakasiguro kung ilang buwan, ilang taon, ilang dekada hihintayin natin bago magkaroon ng conviction. Ngunit may mga taong nagdududa. Pag may duda na sa'yo, malabo na yan. Hindi na credible yan. At ang pinakamabigat, umpisa pa lang, hindi pa siya na-appoint na ombudsman. Obvious na Mo po sa chairman ng Blue Ribbon Committee ng Senado para tayo mabigyan po ng guidance at kaalaman dito po sa kanilang hearing happening tomorrow. Opo, sa ilang po mga katanungan natin sa napaka-importante at napakahalagang issue ngayon, napakalaking iskandalo na kinakaharap po ng gobyerno. Na mga kapatid, kung ating pong babalik tanawin po lamang, minsan pa po sa ating buhay, nangyari po yung PDAF scam na iyan. Yung pong pork barrel fund scam. Ang PDAF, ang ibig sabihin niyang girl ay Priority Development Assistance Fund. Pork barrel. Umabot po ito ng kataas-taasang hukuman. Kasi nga po may mga grupo na naghain po ng petisyon sa kataas-taasang hukuman at sinabi nga po nila na ito'y labag sa ating pong saligang batas kasi nga po ito'y lump sum appropriation. And as we also remember, mga kapatid, simula pa lang nung una, yan po na ang advokasya ni Senator Ping Lacson. Kaya nga wala siyang PDAF. Opo, umabot ng Supreme Court. At dahil nga po, sabi po ng Supreme Court na ito nga ay unconstitutional, ipinagbawal na po ito, natuwa tayong lahat. Bagamat dati po, meron ng mga pending cases involving itong PDAF scam. Mamaya rin po, babalikan natin ang kung ano ba nangyari sa ilang kaso dito sa PDAF scam na ito. Kung saan din po, diyan ang starring ay si Napoles et al. I invoke my right against self-incrimination. Ayan, yan po ang ating lagi napapakinggan ngayon ng mga pangangatwiran. Ngayon, eto ang siste. So, nung pong natuwa ang lahat, nagkaroon ng mga kaso. Bagamat ang iba po ay unti-unting nalagas at unti-unti din po na-acquit ang mga sangkot dito. So, nakaligtaan natin na minsan nagkaroon ng PDAF scam. Nagkaroon po ng itong mga mambabatas became so ingenious at wise na nagkaroon ngayon ng panibagong pamamaraan. So nawala nga yung pork barrel na dati po ay sa tamang pagkakaalala natin, 70 million sa bawat congressman o distrito and 200 million sa bawat senador. So nawala yun. Ano ang naging paraan nila ngayon na para bagang PDAF? Ito na yon, yung sinasabi na allotment o yung pong pagiging proponent nila sa mga proyekto. Ito na yung nangyari ngayon. So wala nga silang PDAF pero nagkaroon sila ng insertions. Yung iba po kasi hindi pa lang insertion sa pagbubuo pa lang ng budget. Di ba nga sa kwento po na yung pong USEC yung naglalako na, maglagay ka na ngayon dito para sa NEP pa lang kasama na yung project mo. So dahil po mga kapatid, ito po ay bigla-biglaan lamang at wala talaga sa plano ng DPWH, nagkaroon sila ng kanya-kanyang insertion, ang iba po by the billions, by the hundreds of millions, kaya napansin po ninyo, may alokasyon sa isang distrito na ganito kalaki, tapos yung proyekto kasi nga wala sa plano, pare-pareho yung halaga. Diba? Distinct, sabi nga ni Senator Lacson, pare-pareho na siya. So nangangahulugan, ito na yung bagong pork barrel. So ibig sabihin ngayon, buo po yung alokasyon, pagkatapos china-chop-chop nila, pare-pareho yung halaga,
na walang program of work, wala pong study, etc. etc. Basta implement. Ito na po yung kinasadlakan natin. Dito tayo napunta. Magmula doon sa PDAF, naging malikhain na po ang ilang mambabatas at ito na yung pamamaraan, yung insertion at yung pong yung proponent strategy. Malikhain, pero malikhain sa pagnanakaw. Masakit mang pakinggan. Kung yung creativity nila, ginamit nila sa magandang paraan sana. Oo. Baka wala nang baha ngayon dito sa Pilipinas. Sa iba ginamit wala namang Richard Mills si Congresswoman. Ha? Pag ganon. Hindi naman nila masuot ngayon. Ganon? Lahat sila ngayon Kita mo, naka-Apple Watch. Baka sinasabi nila, ngayon lang yan. O Chacha. Oo, ako feeling ko may kaugnayan din yan sa protesta. Para talagang poging-pogi ka. Oo. Diba? Para di ka madamay sa galit ng taong bayan. Bagamat gusto ho nating tunghayan din po ngayon ang sitwasyon kung saan po ang Kongreso, particularly po ang lower house, kung gusto hong magbangon puri nga kung ano mga dapat gagawin nito pong si Speaker Vojidi. Yung pong pagpapatawag kay Saldico pauwi at pagkansela ng kanyang medical leave, yung kanyang absence. Opo, yan po ay pahayag pa lamang ng speaker. Pero hintayin natin yung actual na konkretong aksyon. Paano mo mauobliga na umuwi yan dito kung ayaw niyang umuwi? Paano sabihin niya, tanggalin niyo na lang ako sa pagiging congressman kung yan ang inyong penalty sa akin. Pero paano siya mauobligang umuwi? Well, isa sa kaparaanan dyan, mapunta lang ako kay Saldico, isa sa kaparaanan dyan ay yung ginawa kay Garma. Remember? Itong si Ruina Garma na obligang umuwi. Bakit? Kinansila ng State Department yung kanya US visa. O kaya ikaw, gumawa ng kaparaan para kansilahin ang kanyang passport para maobliga na umuwi dito. Di ho ba? Kung gugustuhin talaga nila, hindi lang po yung papel na nagsasabi, umuwi ka na dito. Di po ba? Isa lamang yan kasi nga gusto natin, ang dami natin gusto pag-usapan dito. But basically po, ang isa sa mga nakakalimutan natin sa mga protestang ito ngayon, mawalang galang lang, ay yung paggising, pagbulabog sa hudikatura. Kasi ngayon, abalang-abala tayo. Diba? Dito po sa mga pagpapanagot sa kanila. Pero, sino ba ang sisintensya sa kanila? Huwag natin kalimutan. Ombudsman at Sandigan Bayan. Maganda itong column ngayon ni Ma'am Ana Marie Pamintuan sa Philippine Star. No? Kung saan po kanyang muli ipinaalala sa atin na minsan pa sa buhay natin mga Pilipino, tayo po ay sukdulan din ng galit nung magkaroon po tayo ng fertilizer fund scam. Remember, Joke Bulante, nabanggit niya rito. Ito pong si former DA Chief, Luis Lorenzo. Opo, sangkot din dito si Janet Lim Napoles sa fertilizer fund scam. Ang tindi ho dito, actually, ito po, 700 million na pinag-uusapan dito. At muli mga kapatid, kinalaunan, dati po talagang sa pananaw ng taong bayan, sa panonood natin po sa Senate hearing, guilty itong taong ito Pero hindi. Pinawalang sala sila ng Sandigan Bayan, mga kapatid. Yes. Cleared sila eventually. Pati itong si Luis Lorenzo. And maging nga po, ito pong ilang pang mga opisyales ng Department of Agriculture. Pati nga po itong si dating DA Secretary rin, Arthur Yap, na-clear ng Supreme Court naman. Ito pong mga kaso nitong sila Bulante et al. At kanyang 7 co-dependents, alam niyo ho ang naging decision dito? Inordinate delay. Kaya napawalang sala. And if babalikan natin ang ilang pong mga kaso pa, pati ho yung NBNCTE involving allegedly, Ben Abalos ng COMELEC. Ang nakulong lang dito si Jun Losada Whistleblower Sandigan Bayan din po mga kapatid ang nag-convict sa kanya rito sa kasong isinampa noong mga panahon ng Arroyo administration nung siya ay hindi maareglo. Pero mga kapatid, ang pinag-uusapan natin dito, eventually po, ang lahat ng ito'y hahantong sa Sandigan Bayan and eventually Supreme Court. Huwag natin kalimutan yun kasi baka sabihin ng iba, ngayon, ngingisi-ngisi lang itong nasa Sandigan Bayan. Hindi ba? Naghihintay lang sila
Sa amin tinahantong yan. At kapag humupa kayo dahil taon ang bibilangin dito, mawalan kayo ng interest, isa-isa pong malalagas ang kasong ito. Mawalang galang lang po sa ating mga maestrado, hindi po naman lahat. Pero dito po, dapat kasama sa pagkalampag ay ang judiciary. Kasi nga, if you recall, di ba, pinospone yung decision ng Sandigan Bayan sa Napoles and Enrile case pending dapat ho. No isang araw po sila nagdesisyonan. Ano sinabi ng Sandigan Bayan? Kailangan daw nila ng reflection. Di ba? Doon sa, yun ang sinabi doon sa kanilang kanina, di ba? stay. Oo, reflection muna. Nang alin? Oo, hindi ko alam, baka kulang pa yung haba ng taon sa pag-reflect doon sa mga documents na hawak na nila. Oo. Para hindi maganda rin naman para hindi magkamali sa desisyon. Kasi O po, baka kasi pwedeng halt muna para di sila madamay doon sa galit ng bayan. Opo, wala lang ho tayong sapat na oras kasi gusto kong balikan itong si Dennis Cunanan nga. Itong curious case ni Dennis Cunanan. Si Dennis Cunanan po, kasama sa halos lahat ng kaso dito po sa PDF scam involving Janet Lim Napoles. Sa pagtatala namin dito, mga 4 na conviction nito pero nasa labas pa rin ngayon at nadamay pa nga doon sa Pogo. Hindi ba? Isipin po natin, baka bukas makalawa, opo, eventually rin po, malagas ang lahat ng kaso nito at makalaya na rin po siya. Kasi nga sa mga napakaraming kadahilanan involving ito pong mga pinag-uusapan natin na usapin po ng pangungulimbat sa pera ng bayan. Yun lang po naman po sana. Huwag tayong mawala din po sa focus na sa bandang huli ng lahat ng rally na ito, pagsisipag na ito, diba, pag sisigaw mo, lahat na, hearing dito, hearing doon, sa bandang dulo po, Sandigan Bayan pa rin ang pupuntahan nito at di ka nakakasiguro kung ilang buwan, ilang taon, ilang dekada ang hihintayin natin bago magkaroon ng conviction sa mga kasong ito. Think about it. Grabe ang mga pangyayari. Grabe. Oo, sa Mendiola. May Opo. mga ulalo kasi na nanggulo eh. May nanggulo. Gusto pa kaming idamay. Opo. Sino ba kaya yung mga yon? Siguro, tingin ko yun yung either mga makakaliwa. Yeah. Or Definitely. mga kaalyado ng pamahalaan gusto nilang magka-create ng sitwasyon na magkaka-martial law Opo. para mag-crackdown sa mga legitimate na mga kritiko ng pamahalaan na gawain naman itong pamahalaan ito katulad ng ginagawa ni Rizon Tiveros pa-abolish libel pa siya pa demanda ng libel kito mong kaipokrituhan niya no ay nako talaga Grabe. dapat nandoon ka pala next time sumama ka para kaisa mo ang mamamayang Pilipino Ay, kaisa ko rin sa ba? kanilang puot at galit Andun ako, at sir. Kaya lang pagkamuhi. behind the scene. pagkamuhi sa ating pamahalaan. Mukhang hindi naman kayo galit eh. Galit Kasi kami. nagpapatawa kayo doon. Alin? Siyempre, para hindi... Nililibang mo yung mga followers mo eh. Siyempre, O, para diba? hindi naman, kung puro galit, kung may atakihin sa puso ron. Oo nga, Oo, tama. Wala naman. Nawala yung galit na yun na makita ka eh. Kasi ganito yan. Una nga, nandun ako sa EDSA. Umaaga pa lang. Di umiinit na. Doon ay may nakalagay na sign, bumusina para sa Yeah. katarungan. Tsaka white Oo. ribbon. Meron ako noon. White ribbon. Ang daming dumaan na may white ribbon, ha? Opo, yun At saka ang daming nakaisa. Nandun ako sa tabing kalye. Opo. Yung mga pagsabi, pag gano'n namin ng busina, ang dami Yes. bumubusina. Naglalabas pa sila ng mga kamao nila sa Opo. sasakyan. Bago Baka binabati kami. Oo, gano'n. Bago ang dami naka-white ribbon. Bago merong isa pa, ikot-ikot talaga yung, yung isang sasakyan. Opo. Bago, batang babae, siguro 12, 13 years old. Opo. Oo. Nakalagay, Nagmo-monitor. may sign siyang dala. Stop yes. corruption. Nakakatuwa Yes. O then, after lunch naman, lumipat ako sa Liwasan. Oo, at kaya doon, pala nawala ka na. noong dumating yung AGLO, yung labor organization, Opo. yan, na AGLO, nag-decide kami na pumunta ng Malacanang, marcha na. Opo. So, nagmamarcha kami. So, nung pagdating namin doon sa kanto ng Moraita, may phalanx na roon. Pero hindi nakaharap sa amin, Opo. nakaharap sa rekto. Sabi ko, ano nangyayari? Yung pala, previously, mga 2:00, habang nagmamarcha kami, may Nakagulo kaguluhan. na, opo. Kaya pala may usok-usok
Yes. Yung tear Sinunog gas. may sinunog pa May yata. sinunog na Dump- backhoe. Tsaka truck. Merong pinabagsak na mga yung ang tawag dito, yung mga street sign, yung Opo, may poste yun nga bago may eh, street salbahe, sign. oo. Yung isang bus nga, nabagsakan daw ng street sign. Opo. Kawawa naman. Yung may-ari at saka yung driver. Pati yung hotel. May hotel Oo, doon na pinagbabasag. Pinagbabasag. Tapos maraming looters. Oo, The then looters. may mga Molotov. Opo. Merong gustong mag-create ng situation ng chaos Yeah. para mag-declare ng martial law o whatever o mag-justify ng military Magulo rule. talaga, Oo. oo. Nagagalit nga kami, minumura nga namin yung mga papalapit na mga mangnanggugulo kasi Opo. nandito kami, nakaharap kami, nasa Moraita kami, sila naman sa recto. Susugurin yung phalanx ng babato. Opo. Sabi ko nga sa amin, hoy, mga nyo, huwag nyo sasaktan ka ako yung mga pulis at yung mga pulis ay Opo. mga kakampi natin yan, nagtatrabaho lang yan. Maximum tolerance sila. At, Congratulations. congratulations nga pala. Opo, mga At pulis. at yun nga, sabi ko, sabay ding ninakawan yan katulad natin. Correct. Bakit kakalaba? Anong mapapala nyo? Batuhin nyo yung mga congressman kung gusto nyo. Pero wag naman. Pero ibig sabihin, bakit mananakit kayo? Sabi ko, ang tunay na Pilipino, hindi nananakit ng kapwa Yes. Pilipino. Opo. Hindi That's pa naman true. kalaban yun eh. Correct. Oh, sugurin nyo yung bahay ng mga congressman kung galit talaga kayo. Ba't hindi nyo kaya? Kaya Hindi nyo nila lang alam pulis. Kayo naman bibigyan namin kayo ng address. Biro lang po. Joke lang. Data privacy yun. Opo. Ibig sabihin, doon kayo kahit sa labas ng mga subdivision nila. Opo. Doon kayo mag-rally. Binabato nyo, kapwa nyo Pilipino na ordinaryong mamamayan din katulad nating lahat mali Tsaka yung iba sa kanila hindi alam kung bakit sila nandun. Kaya Yun ang nakakaloko. Kaya nga it gives rise to the suspicion na etong mga to ay binayaran lamang para manggulo. Yeah. May interested persons na gustong Manggulo magulo dito sa Pilipinas. Gustong maging Nepal, hindi naman tayo pwedeng maging Nepal. Wag sana. Although Epal maraming pwede. Epal. Maraming Epal dito. Pero Nepal, wag. Wala. O Indonesia, yan. Opo. Oo. Yan Diba? yung panawagan natin na wag sana. Oo. Wag ganon. Pwede naman tayong magpakita ng ating Sympathy. simpatiya, ng ating galit sa pamahalaan That's true. nang hindi nagre-resort sa violence. Pero sir, walang naglabas doon ng pera, yung sinaboy na gano'n, baka manahimik lahat yun. Meron nagsaboy ng peking pera. Diba? Parang ginawang confetti. Peke. Ay, gano'n. Peking pera. Siguro sayang. parang pakyut. Pero hindi kami yon. Kami, lehitimo lang ang namin, ang aming panawagan ay Marcos Yes. resign. Opo. Kaya yun lang ang aming sinisigaw. Sapagkat para sa amin, from top to bottom, wala nang pag-asa Opo. At alam nyo, yung galit ng mamamayan, nararamdaman ko sa mga nakakausap ko, may kahalong frustration kasi. Opo. Kasi naman, kung kailan natutumbok na yung mga talagang mastermind, yung mga politiko, yung mga congressman, Opo. na papunta na kay resigned Speaker Martin Romualdez, yung trail, kumbaga, yung daang pinagtatahakan, hinarang nila para silang mga riot police. Grabe. Hinarang nila, pinalitan na yun na lang liderato yung Senado ng isang taong walang alam sa batas. Ang lakas pa ng loob. Sabi pa niya, you respect my opinion as I respect yours. Pero sa usaping legal, sa usaping legal, palpa ka nga at Tito Sen di ba? Palpa ka nga doon sa sinasabi mo na nakausap ko yung legal luminary na pwede daw i-disregard yung Supreme Court opinion. May hinala akong malaki si Kiko Paghilinan yung nakausap niyang yun hindi naman legal luminary yun legal lightweight yun diba, kung ano-anong sinasabi, abogado pa namang nakatulingan. Grabe sila. Ibig sabihin talaga, alam nyo, hindi naman sa pagmamalaki, not all lawyers are created equal. Correct. Yan. Tama. May mga lawyer na hindi nakakakita ng loob ng courtroom. Merong lawyer na kaisa-isang kasong umabot sa Supreme Court, talo pa. Kinagalit pa ng Korte Suprema.
merong isang lawyer dahil sa pagkatalo niya, na lethal injection yung kliyente niya. Mga ganun Grabe, eh. no? Merong lawyer, 2 beses na dispar. Unang-una sa kasaysayan ng Pilipinas. Grabe. Yun yata yung mga legal luminary na kinausap nila eh. Kaya then yung deliberations, yung kanilang mga debate, kumbaga, kung i-archive o hindi yung articles of impeachment, ayun, naging katawa-tawa. O si Senator Tito Soto. Bago halatang halata naman na sumusunod siya sa speaker noon. O, kinausap daw siya ng speaker, kaya yun ang ginawa niya. Kinausap daw siya ng presidente. Oo. Anong klaseng Senate President Tanggalin yan? kayo lahat, O, sabi niya. Bago, Ganun? eto namang pumalit kay Marcoleta, si Ping Lacson, akala mo magaling, kung ano-ano namang ginagawa, kay may pasabog. Kita mo ha, ang ginagawa ng mga ulalo doon sa Senado. Nagtututuro si Diskaya. Ang ganda-ganda ng simulain yun eh. Sinabi itong congressman na ganito, binigyan nila, etc. Si Saldico, anong ginawa? Tinakot nila, hindi ka namin bibigyan ng immunity. Pagkatapos, biglang papasok tong si Kiko Panghilinan, pati si Tito Soto. Ang daming inconsistencies ng affidavit mo. Correct. Bakit hindi ka nagbabanggit nung before 2022? Walang mabanggit yung tao eh. Pinipilit. Pinipilit. Yun na mismo affidavit niya from 2022 up to the present. Sufficient na yon para magkaroon ng kaso yung mga tinuturo niya. Bakit ngayon pa lang sinisiraan nyo na kaisa-isang state witness na pwedeng gawing state witness, kaisa-isang tao pwedeng gawing state witness, sinisiraan nyo agad? Hindi pa na nga na-evaluate eh. Hindi naman kayo DOJ. At to be honest, Attorney Panghilinan, hindi ka naman magaling na abogado para magbigay ka ng opinion dyan. Wala ka naman karanasan dyan eh. Nag-litigate ka na ba ng criminal case na may state witness? Na ipasok mo na bang kahit sinong kliyente mo sa witness protection program? Huwag ka nang magsasalita dyan. Kasi alam naman nating lahat, kung di mo pinakasalan si Sharon Cuneta, di ka mananalo eh. Hindi siya kilala noon eh. Magsiyal ka nga lang eh. Lats ka pa eh. Totoo. Sinuwerte ka lang. Maganda si Sharon. Mahilig sa chipmunk si Sharon Cuneta. Nakukitan siya siguro at pinakasalan ka. Aray ko! Hindi naman talaga naman eh. The real talk, di ba? Bago itong pagka tinuturo ay congressman, member ng House of Representatives, na papunta na kay Zaldico at kay Martin Romualdez ang trail, ayaw nilang maniwala. Pero pag ang tinuro ay kapwa nila senador, si Joel Villanueva at si Jinggoy Estrada, ba't naniniwala agad kayo? May problema tayo dyan eh. Akala ko ba magaling na pulis yung si Ping Lacson? Alam nyo si Ping Lacson, utang lang naman yan ang pagpapatuloy ng kanyang karir at ang kanyang kalayaan dahil tama yung kinampian niya noong 2010 si Noynoy Aquino. Merong warrant yan, di ba alam nyo naman, baka nakakalimutan nyo na, may warrant yan for the double murder of Dacer and Corbito. Inapil niya sa Court of Appeals. Okay? Eto po, baka akala nyo na absuelto si Ping Lacson. Technicality lamang po yung pagka walang bisa ng kanyang warrant against the regarding the Dacer Corbito double murder case. Technicality. Yung warrant ni Judge Telma Medina ay kinwestiyon nila sa CA. Okay? Sabi ng CA, walang probable cause, baliwala yung warrant. Kaso mo, tumawid na yung administrasyon from GMA to Noynoy Aquino. Okay. Yung Solicitor General, Office of the Solicitor General, na kahit yung mga kasong annulment na ayaw nung mag-asawa na magsama, inaapila pa hanggang Supreme Court. Ito, crime of the decade. Dacer Corbito double murder. Yes. Yung pagkatalo ng gobyerno sa Court of Appeals, hindi inapila. Si Solicitor General Cadiz po yan. Yan ang pangalan. Ayun, nakarma. Tumakbong gobernador sa probinsya nila, Olats. Lot de Leon.
Luz Valdez. Ganon. Ayan, nakarma. Kaya, kami ang nag-apila na technicality kami, sabi ng Supreme Court, without Opo. the consent of the Solicitor General. Hindi kami pwedeng mag-apila. Ayun. At dahil dyan, sa kasong yan ni Ping Lacson, kung saan naagrabyado ang gobyerno dahil ayaw kumilos ng Solicitor General, Aha. nag-iba ang rule. Sabi, pwede muna kami mag-apila, hihingin lang ang komento ng Solicitor General. Ayun. Dahil sa kasong yan yun. Kasi maraming naluluto pag hindi maayos yung Solicitor General. Buti na lang, nung panahon ni Duterte, napakaayos ng Solicitor General. Si Joe Calida. Yeah. Pero kang kamoting kahoy ang Solicitor General, wala kang mapapala. Yan ang nangyari. Kaya, yung Grabe kay yun. Lacson ay nawala ng probable cause. Ngayon, yun, namamayagpag siya. Ang investigasyon naman niya, pagkagulo-gulo. Wala nang ginawa kundi contractor, DPWH official, na low ranking pa. Yung si, pangalan noon, si Hernandez. Opo. O, ano ba naman yun? Deputy lamang yun di ba? Correct. Oo. Yun ang dinidikdik nila. Oo, mayroong ill-gotten wealth yun, pero yung puro small fish, puro dilis, Mr. Lacson, ang iyong nalalambat, yung mga malalaking isda nakakalusot sa lambat mo. Ang dinamay mo lang, yung mga kasamahan mo pa. Ewan ko kung bakit dinamay mo pa yung kasamahan mo. Baka may strategy kayo dyan, para ma-neutralize tong dalawang ito. Hindi ko alam. Pero puro ka computer, puro ganito. Ba't hindi ka magrekomenda? Ba't hindi mo sundin yung rekomendasyon ni Marcoleta na bigyan ng immunity? Hindi lamang ang mga diskaya, Wala akong pakialam sa mga diskaya. Yung magsusumbong. Yung iba pang nagsusumbong, natatakot tuloy. Correct. Bako pinahihirapan nyo pa. Kaya i-evaluate pa. Yung unang-una, nag-introduce pa kayo ng kapwitan. Si Tito Soto at si Remulla. Kailangan daw munang ibalik yung ill-gotten wealth. I-audit pa. Kailan mo ilalagay sa witness protection? Tapos na. Paano mo i-compute sa ngayon yan? O di pinatay na yon. Mga Correct. tirada nyo naman kasi bago pinagsisiksikan niya yung sarili niya sa pagka-ombudsman. Alam mo ba, ang kalokohang ginawa ng kasulukuyang administrasyon, na impluwensyahan nila yung Office of the Ombudsman. Yung final ni Mayor Baste na complaint na may docket na. Kasi ayon talaga sa prevailing rule ng ombudsman. Automatically, pag-file, docketed na. Dalawa, administrative and criminal. Bakit? Sapagkat nung dati na may evaluation pa. Doon nagkakaroon ng katarantaduhan. Doon na i-influensya yung nag-evaluate. Minsan, hindi ko naman sinasabing lahat, patagalin mo yan. O outrightly, i-dismiss mo yan. Oo. Yun ang layunin noong order na yon, memorandum na yon ni dating Ombudsman Samuel Martires. Yan. Biro mo yung kay Mayor Baste, may docket na. Tinanggalan ng docket. Yung sa akin, dapat automatic na docketed yun. Ayaw, pinload. For evaluation. Di ba? Para, anong layunin? Para noong 19, noong Biyernes, ma-issuehan ng clearance. Grabe. Na walang kaso si Boying Remulla. Yung MR ni Amy Marcos na dapat yon ay sumagot pa yung kabila. Hindi na pinasagot, dinismiss na agad. Obvious na obvious yung si Dante Vargas na acting OIC. Ang tawag ko ngay overacting OIC. Kasi sobra-sobra ang ginagawa niya. Just for the benefit of one person, sinisira niya yung institusyon, parang yung ginawa kay Lacson. Paano? For the benefit of one person, si Ping Lacson, hindi nag-appeal ang Solicitor General, si Cadiz. Grabe. Kita mong kalokohan ng administrasyon na yan. Ngayon, ang sinasabi nga namin, the ombudsman is supposed to be independent. Yes. Ngayon, aside from the fact na si Remulla ay politiko, walang ombudsman na Hindi naging pwede. politiko. Yung sinasabi niyong, bakit si GMA, tao niya yung nilagay niya?
na ombudsman, si Merceditas Gutierrez. Oo, tao niya yon, pero hindi naging politiko yun, ever. Oo. Yung dating ombudsman, si Samuel Martinez, galing sa Supreme Court yun. Yeah. Si Conchita Carpio Morales, galing din sa korte. Yun nga, galing sa korte lang. Ha? Hindi naman naging tao ni Aquino. Biased na biased in favor of Aquino. Biro mo sa 44 ang kaso. Namatay 44 na tao. Ang kaso mo, graft. At saka usurpation. Kaya ganyang kahalaga ang ombudsman. Aside from the fact na talagang hindi qualified, kung independence, integrity, and probity ang concern. Kasi mayroong cloud. Dapat ang congressman, ang ombudsman ay pinakamalinis na kandidato. Ito may cloud na unang-una, politiko nga. Opo. Pangalawa, cabinet ni Marcos. Pangatlo, di ba, may issue yung anak niya na nakasuhan ng drug pushing o drug trafficking o whatever, na nagtataka yung iba, ba't na-dismiss agad? Magic Ako't latte. pinagtanggol ko yan na wag husgahan si Remulla. Okay. Hindi ko sinasabing may kalokohan, ha, inuulit ko, ngunit may mga taong nagdududa. Pag may duda na sa'yo, malabo na yan. Hindi na credible yan. At ang pinakamabigat, umpisa pa lang, hindi pa siya na-appoint na ombudsman. Obvious na ang Malacanang, ang Pangulong Marcos, ay may hidden hand or not so hidden hand na pinipilipit, pinipuwersa, binabraso na siya ay maging ombudsman. Nasaan ang independence mo kung utang mo yung iyong pagiging ombudsman sa isang presidente na ginawa ang lahat para ikaw ay maging ombudsman?